Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng 1 Samuel, Kabanata 6, talata 1 hanggang 6. Ibinalik ang kaban ng tipan. Makalipas ang 7 buwan mula nang dalhin sa lupain ng mga Pilisteo ang kaban ni Yahweh, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga pari at mga salamangkero. Itinanong nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng tipan at kung ano ang kailangang isama sa pagsasauli niyon. Ang sagot ng mga pari at mga salamangkero, kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pambayad sa kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na paparusahan. Itinanong nila, anong handog na pambayad sa kasalanan ang kailangan? Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol at 5 hugis daga. Isa para sa bawat haring Pilisteo, sapagkat pare-pareho ang bukol na ipinadala sa inyo, hari man o hindi. Ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. Parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong mga Diyos at sa buong bayan. Huwag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba't pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Samuel, Kabanata 6, versikulo 7 hanggang 11. Kaya maganda kayo ng isang bagong kariton at 2 inahing bakang may bisiro at hindi pa nasisingkawan kahit kailan. Ikulong ninyo ang mga bisiro at isingkaw sa kariton ang 2 inahin. Isakay ninyo sa kariton ang kaban ni Yahweh at itabi ninyo rito ang kahon na mga bukol at dagang ginto. Pagkatapos, palakarin ninyo ang mga baka ng walang umaakay. Tingnan ninyo kung saan pupunta. Kapag dumiretso sa Bet-Semes, si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Bet-Semes, hindi siya ang may kagagawan na nangyari sa atin. Manapay nagkataon lamang. Kumuha nga sila ng 2 inahing bakang may bisiro. Isiningkaw sa kariton at ikinulong ang mga bisiro nito. Isinakay nila sa kariton ang kaban ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol ng ginto. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 6, versikulo 12 hanggang 16 at ang sabi, pagkatapos lumakad ang mga baka patungo sa Bet-Shemesh na hindi man lang lumilihis ng daan habang patuloy na umuunga. Sumusunod sa kanila ang mga pinuno ng mga Pilisteo hanggang sa hangganan ng Bet-Shemesh. Nang mga panahong iyon, nag-aani ang mga taga Bet-Shemesh ng trigo sa lambak. Nang makita nila ang kahon ng kasunduan, tuwang-tuwa sila. Dumating ang kariton sa bukid ni Josue na taga Bet-Shemesh at tumigil sa tabi ng isang malaking bato. Kinuha ng mga Libita ang kahon ng Panginoon at ang kahon na may lamang mga gintong estatwa at ipinatong sa malaking bato. Pagkatapos, sinibak nila ang kariton at inialay ang mga baka sa Panginoon bilang handog na sinusunog at nag-alay sila ng iba pang mga handog. Nakita ng 5 pinuno ng mga Pilisteo ang lahat ng ito at pagkatapos ay umuwi sila sa Ekron ng araw ding iyon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 6 verse 17 to 21. At ito ang mga bukol na ginto na ibinalik ng mga Filisteo sa Panginoon ng pinakahandog dahil sa pagkakasala sa Asdod ay isa, sa Gaza ay isa, sa Askelon ay isa, sa Gat ay isa, sa Ekron ay isa. At ang mga dagang ginto ayon sa bilang ng lahat ng mga bayan ng mga Filisteo na naukol sa 5 pangulo ng mga bayan na nakukutaan at gayon din ng mga naayon sa parang sa makatuwid
bagay hanggang sa malaking baton na kanilang pinagbabaan ng kaba ng Panginoon, na ang batong yaon ay namamalagi hanggang sa araw na ito sa bukid ni Jose na Betseminita. At sumakit ang Diyos sa mga tao sa Betsemes sapagkat kanilang tinitingnan ang loob ng kaba ng Panginoon sa makatuwid, bagay pumatay siya sa bayan ng 70 lalaki at 50,000 tao. At ang bayan ay nahaghoy sapagkat sinaktan ng Panginoon ang bayan ng di kawasang pagpatay. At ang mga lalaki sa Betsemes ay nagsabi, sino ang makakatayo sa harap ng Panginoon dito sa banal ng Diyos? At sino ang kanyang sasampahin mula sa atin? At sila'y nagsugo ng mga sugo sa mga tumatahan sa Shriat Jerim, nagsasabi, ibinalik ng mga Filisteo ang kaba ng Panginoon, kayo'y magsilusong at iahon ninyo sa inyo. This is the word of God. Amen.